Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay si Pastor Val Pajardo Lopez ng KOTC, Kingdom of the Christ Church, Jesus Above All Church. Dito po sa Las Vegas. At sa Pilipinas po naman ay matatagpuan kami sa Bukandala 5, City of Imus, Cavite. Corner po ito ng Hotelier. Naririto po ako at samahan ninyo akong manalangin na mabigyan tayo ng proteksyon sa pandemic na coronavirus or COVID-19. Kaya tayo po ang ginagawa natin, manalangin. Kunin niyo po ang inyong mga Biblia at sabayan niyo po akong hanapin ang mga babanggitin kong scripture. Alam niyo po ba kung saan nanggaling po ang salot? Ito po ay sa isang bansang hindi naniniwala na may Diyos. Itong bansang pag nakakita ng Bible ay ikukulong ka. Ito ang bansang hindi kilala si Kristo. Hindi dapat makilala si Kristo, ano sabi nila. Ito ang isang bansang pag nag-Bible study ka na patago ay huhulihin ka at ikukulong at parurusahan. Dito po nanggaling ang coronavirus sa bayan ng kadiliman spiritually. At tuwan-tuwa si Lucifer nang pinahintulutan siya marahil ng Panginoon tulad ng ginawa sa Job. Nasubukan tayo, gaano tayo katatag bilang followers of Christ. Kaya naman bilang mga follower of Christ, handa po nating ipaglaban. Hindi lamang sa physical na labanan. Ang mga frontliners, physical na gumagawa, inaalay ang kanilang katawan ng sarili sa kamatayan para lang tayo, ang kanyang mga kababayan, ang mga tao ay mailigtas sa salot na ito. At tayo bilang po mga followers of Christ, katungkulan po natin, ipaglaban din ito sa pamamagitan ng panalangin. Sa panalangin po, naniniwala ako, at yun po ay pinatunayan ko na sa inyo na maraming mangyayari sa ating buhay sa KOTC, na maraming napagaling ang Diyos. Maraming nagawang kabutihan ng Diyos sa atin. Kung minsan hindi natin nakikita ito. Marahil ay pinahintulutan ito ng Panginoon na mangyari upang tayo laling lumapit sa Kanya at hindi mapalayo. God is our healer. He is a powerful God. He is a God of mercy and forgiveness. To God be the glory. Ang ating KOTC 14 days prayer vigil, ipagpapatuloy natin ito hanggang ang may lockdown pa sa ating bayan. Ang buhay na ito ay maaring parang matatalo tayo sa pagsubok, kalungkutan, pagkabagabag sa mga alalahanin. Kapag tila ba walang pag-asa, subalit ang mga mensahe ng Diyos tungkol sa ating hinaharap, na pag-asa ay nating makapagpatibay sa atin. Palakasin tayo, hindi tayo matakot, alisin ang sindak sa ating sarili. Ayon sa pantas, kung matatandaan nyo ang nangyari sa Sodom and Gomorrah, ang Sodom at Gomorrah marahil ay hindi magugunaw kung si Abraham lamang ay patuloy na nanalig sa Diyos, na may patuloy na pananambitan para maligtas ang Sodom and Gomorrah at ang mga tao mamamayan yon. Si Abraham ang namagitan para sa Sodom and Gomorrah. Tingnan po natin ang Genesis 18, 26-33. Ang sabi, sa paglipas ng mga susunod na minuto, ang matapang na Abraham boldly bargains. Talaga na sa Panginoon. At sabi, mula sa 50, ang sabi ng Panginoon, pag may 50 sa inyong mananampalataya, maaari kong iligtas ka. Sabi ni Abraham, pwede po bang ganito lang, 30? Sabi ng
At huminto siya sa pag-bargain sa Panginoon hanggang umabot siya ng 10. Pangatlo, huminto pa rin siya. Ang paghintong niya yon, marahil kung sinabi niya may kahit pa isa, hindi maguguna ang Sodom and Gomorrah. Kaya tayo po, ginawa kong halimbawa, kung tayo po hihinto sa pananalangin at sasabihin kong 14 days lamang, ay marahil magtatampo ang Diyos. Napakaikli namang binigay mo sa akin pananampalataya. Kaya mga kapatid, gagawin po natin itong pananalangin gabi-gabi at 7 o'clock. Nang sa ganon, ang salot na ito ay mawala sa ating buhay. Kaya mga kapatid, huwag nating tigilan. Huwag tayong dumulad kay Abraham. Humintong manawagan sa Diyos. Marahil kung nagpatuloy siya sa paghiling na huwag gunawin ang Sodom and Gomorrah, may Sodom and Gomorrah pa hanggang ngayon. Let us read Awit 107:18-21. And it says, nang magkagayoy, nanawag sila sa Panginoon sa kanilang kaguluhan at iniligtas niya sila sa kanilang paghihirap. Ipinadala niya ang kanyang salita. Pinagaling sila, iligtas sila sa mga kapahamakan. Hayaan silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang walang katapusang pag-ibig at sa kanyang kamanghang-manghang mga gawa para sa katauhan. Tayo ay ganon din. Hindi niya tayo pababayaan. Let hear the song, hilumin mo para sa bayan. Ipanalangin natin sa Panginoon na hilumin niya sa pamamagitan ng awit na ito. Ang hilumin mo. Pakinggan, tingnan po natin.
Pastora Baby po ang ating mag-opening prayer. Tinatawagan ko lang po. Ito na po siya at siya po ang bibigay sa atin ng magandang dalangin para sa ating Panginoon. Hello everyone. Again, hello everyone. Kamusta po tayo? Isang araw na nagdaan. Tama po ang sabi ni Pastor na hanggang ngayon tayo ay lumalaban pa. Kaya kung maari po ay continue po tayo mag-prayer at continue tayong dumalangin, tumawag, kumatok sa ating Panginoong Jesus. Nang sa ganoon, itong COVID-19 na ito na ibinigay sa atin ay dapat mawala na. At alam natin na ito ay ititigil ng Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. So, mga kapatid, pwede po bang tayo tumungo at tayo po ay magdasal pamandalian at tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Tungo po ang ating ulo. Heavenly Father, in the name of Jesus, our Lord and Savior, our healer, our deliverer, lumalapit po kami sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng bagay na aming nagawang na hindi kaaya-aya sa iyong pandinig sa pamamagitan ng aming mga nasalita, inisip at nagawa sa iyo at sa aming kapwa. Please forgive us, Lord. Lord, you come into the world to heal all our infirmities and to endure our sufferings. Nagpapagaling ka, especially all the victims of this virus and also all the frontliners people who were also a victim, and bringing them comfort to those in pain and in need. Lumalapit kami before you. Now, in this time of illness, asking that you may be the source of our strength in body, courage in spirit, and patience in pain. Lord, may we join ourselves more closely to you on the cross. And in your suffering, that through them we may draw our patience and hope. Yes, Lord. Hope. Hope. And Lord God, you are our refuge and our strength. Therefore, Lord, we will not fear because you in us. Salamat po. Salamat po, O Lord. Lubos kang napakadakila. Thank you, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We give you all the glory. We give you all the praises. We give you all the honor. And we pray all this in the name of your mighty Son, Jesus Christ. Amen. Salamat po, mga Panginoon. Salamat po sa pagmamahal na ito na continue mong binibigay sa amin, even though kami po ay mga makasalanan. Because you gave us your grace, you gave us your mercy, and you gave us your love. For now po, tayo po ay kakanta ng isang napakagandang kanta at ang title po nito ay Amazing Grace. Ito na po si Pastor Bal. Napakaganda. Salamat, Lord. Thank you, Lord. At kami patutuloy na mananalangin, Panginoon. Oras-oras, personally.
at ang community prayer na aming ginagawa araw-araw tuwing alas 7 ng gabi. Patuloy kami. You are an amazing grace. Ang awitin po ito ay isang panalangin. Panalangin natin sa Panginoon. How amazing grace, how amazing God meron tayo. Kaya mga kapatid, pakinggan niyo po ito, namnamin po ninyo ito, at malaman natin kung ano ba ang gusto ng Panginoon sa atin. Amazing grace,
awitin. Napakagandang kanta. Tingnan po natin itong isang verse na napakaganda rin pakinggan sapagkat alam ko ito mag-aalis sa atin ng takot. Ang sabi, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will uphold you with my righteous hand. I will strengthen you." Napakaganda, mga kapatid. Kaya, patuloy po tayo, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Napakagandang verses, napakagandang awitin. Inuulit ko, ang sabi sa Isaiah 41:10, "Ako ay sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Wow! Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa pagliligtas sa amin. At napakaganda. At mga kapatid, may isa pang awit na talaga namang nagkaroon ako ng emotion. Bakit kamo? Nang makita ko po mga frontliners na dinidiscriminate ng iba, na ayaw ng masalubong, ayaw pang makita halos nila. Ang mga frontliners na ito na inaalay ang buhay nila para masugpo ang sakit na ito. Sila ang pisikal na kalaban ni Lucifer. Sila kaya nilang labanan ito sa pamamagitan ng talentong ibinigay sa kanila ng Panginoon. Sa mga doktor, sa mga nurse, sa mga pulis, sa pamahalaan na namumuno sa gobyerno. Ang ating barangay, meron ba nagkusang magdala man ng konting pagkain sa kanila? Sila pa nagdadala sa atin. Kaya ganun kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Ganun kahusay. Kaya itong ating aawitin, tanging alay ko, bilang espiritual, ang ating gagawing katungkulan ay ibigay ang ating buhay, puso at kaluluwa. Tulad din ang ginawa ng mga frontliners na binigyan lang ng buhay, puso at kaluluwa. Ganon din po tayo as spiritual nananampalataya sa Panginoong Hesus. As a follower of Christ, ialay natin ang ating isang oras na panalangin araw-araw at pagkatapos noon. Alam niyo po ba ang ginagawa namin dito bilang ang tawag doon na nakakulong? Anong tawag doon? Lockdown. Na-lockdown. Hindi man kami na-lockdown, pero meron kaming self-quarantine. Mahirap po talaga. Pero masaya. Kapag po, ito ng pagkakataon makabasa tayo ng Bible. Ang ginagawa namin po para ma-board, magbasa ng Bible, makinig ng praise and worship, magmanalangin, magbasa ng Bible, makinig ng praise and worship, at sometimes Facebook po, kasi diyan tayo nakakakita-kita, kumusta na dyan? Kaya, balik tayo sa tanging alay ko. Medyo napapalayo na ako. Ito, sige mga kapatid, pakinggan po natin itong tanging alay ko. Napakagandang awitin po ito. Samahan niyo po akong kantahin itong kantang po, ang tanging alay ko. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan
Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay bigyan pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilakob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang nakapiling ka, kadalatang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilakob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Napakaganda pong awitin ito. Kaya mga kapatid, ialay natin ang ating sarili sa panalangin. Ikaw, ako, sila ay dapat manalangin sa Panginoon. Ialay natin, ang tanging alay natin ay ang panalangin. Salamat po mga kapatid. At napakaganda. May isa pong bagay na yung i-discuss ko sa inyo. Ang sabi dito, tingnan po natin itong ating slide na ito. Hindi ko ba, yung aking producer ang dapat gumawa pala nun. Ang sabi po dito sa Romans 12, and do not be conformed to this world, but be transformed of your mind. Kailangan baguhin nating isip. Huwag tayong makigaya sa mundo. Dapat baguhin. That you might prove what is good and acceptable and perfect will of God. Dapat natin malaman ano ba talagang layunin ng Diyos. Ano bang will niya? Bakit tayo binigyan ng ganitong mga pangyayari? Kaya mga kapatid, paghawakan po natin, dapat po nating malaman na kailan pala magbago tayo. Tingnan natin ang Romans 12 again sa Tagalog. Huwag kayong may kaayon sa takbo ng mundong ito.
Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagpabago ng inyong isip upang maunawaan nyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at naganap na kalooban niya. Hindi ang ibibigay natin ay takot, sindak, nervyos. Baka mangyari pa, hindi tayo mamatay sa coronavirus, kundi mamatay tayo sa takot. Yan po ating iwasan. Ang takot ay dinala ng masamang espiritu. Ayaw natin siyang manalo. Kaya ang takot, kung meron tayong Diyos na buhay, yan ang ating paglalaban. Ngayon, bilang mga alagad ni Jesus, inaasahan kong nalalaman mo ang pagsala na bububuo sa ating pagpapasya. Iba-ibang pagpasya sa mundong ito. Ang ating filter o pansala ay hindi katulad ng mundong ito. Sa katunayan, sinasabi sa atin ng Biblia na nagsasalita tungkol sa salita ay hindi dapat maging kaayon sa imahe ng salitang sanlibutan ito. Ngunit dapat tayo pagbabago ng ating kaisipan. Kaya't maaari nating subukan at aprubahan kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang kanyang mabuti at kalugod-lugod na perpekto ng kanyang kalooban. Lahat po ng tao ay magsabi ng hindi. Ulitin ko, sabihin mo, hindi. Ano ba yung hindi? Hindi ka kasama sa mundong ito. Tayo ay may buhay na Diyos. Siya ang ating kasama. Hindi dapat matakot o masindak man lamang sapagkat si Jesus ay nasa atin. Nasa ating puso at damdamin. Inaalay din natin ang ating buhay sa Kanya. Hindi tayo dapat mamuhay sa takot. At iyon ang dahilan kung bakit hindi natatakot ang pamagat ng aking imimensahe sa inyo. Hindi matakot. Bilang mga tagasunod ni Kristo ay hindi mabubuhay sa takot. Again, sabi natin, hindi kami matatakot. Gusto kong ipakita sa inyo ang paraan na hindi tayo tulad ng mundo. Nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya na nanggagaling sa Diyos at hindi sa takot na nanggagaling kay Lucifer. Yan ang pinagawakan ng fear. Takutin tayo ng takutin. Tayo naman ay tuloy pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sa 1:14, sinabi niya, wag. May nagsasabing hindi. Sinabi niya, wag hayaang mabagabag ang iyong mga puso. Maganda. Sinabi rin din, naniniwala ka sa Diyos, maniwala ka rin sa akin, ang sabi ni Kristo. Sinabi ni Jesus sa talatang 27, sinabi niya, peace iiwanan kita, kapayapaan iiwanan kita. Ang aking kapayapaang ibibigay sa iyo. Sinabi niya, hindi ko ibibigay sa iyo tulad ng pagbibigay na binibigay ng mundo. Ibang klaseng kapayapaan ang ibinigay sa atin ni Kristo. Sinabi din ni Jesus, at dahil hindi ako magbibigay ng tulad na ibinigay ng mundo, huwag niyong hayaan ang inyong puso na mabagabag, matakot, masindak. Huwag matakot. Sabi natin, hindi ako natatakot. Papagpalain ka ng Diyos, ang kapayapaan ay makakasama mo. Kaya naman, tuwing babanggitin natin ang pangalan ni Jesus, ay mabibigyan tayo ng peace at kapayapaan. Kailangan nating laging babanggitin ang pangalan ni Jesus kung saan man tayo. Let Jesus Christ is the center of our life. Si Jesus ang sentro ng ating buhay. Kung tayo'y nababagabag sa mga trials o anuman, Jesus ang ating tatawagan. Pakinggan po natin itong ating ito na lagi nating babanggitin, napakabuti mo, Jesus.
Sweetest name of all is Jesus. Ang awiting ito, tuwing napapakinggan ko at talaga namang nababagabag ang aking puso. Dahil sa pagmamahal ko sa Kanya. May napindot na dito. Nagkalagay ng bulaklak. Nalagyan ng bulaklak. Talaga din naman. Lord, thank you sa bulaklak na binigay mo. Talaga naman ang pagkaputi mo. Oh, Jesus. Jesus. Jesus, you're the sweetest name around. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you lift me up each time I fall. Yes, Jesus. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're the first and last to say. Oh, Jesus, you died and took away my sins. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. Sige po, sabayan niyo ang kantang ito. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Jesus, you lift me up each time I fall. You're the greatest, the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Jesus, lift me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're the first and last to say. Oh, Jesus, that you took away my sins. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon coming King. Jesus, we need the love that you can bring. Oh, Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Jesus, you lift me up each time I fall. You're the greatest, the sweetest name of Yes, all. Lord Jesus. Jesus, you're the sweetest name of all. Hallelujah. Jesus, you always hear me when I call. Jesus, Thank you, Lord. you lift me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus.
you, Jesus. We love you. Napakagandang awitin. Napakaganda. At ang bulaklak na ito, napakaganda rin naman. Nabablakan yung kagandahan na ginawang creator ng creator, nakaharap nyo. But anyway, bigyan ng Panginoon yan. Move ako ng kaunti para hindi. Okay. Dito po tayo magtatapos at maraming salamat po sa inyong Panginoon. Ito po ang ating closing prayer ngayon. Tumungo po tayong ulo natin, tayo po'y manalangin. Father, worry and fear is not in your heart. Ipinaalaala mo sa amin sa John 4, ang sakdal na pag-ibig ay pinalayas ang lahat ng takot. Ipinagdarasal namin ang iyong perpektong pag-ibig sa puso ng mga nabibigatan, natatakot sa virus na ito. Lord, with no doubts that you are bigger than threat of anything, especially illnesses. Please comfort those who are living in fear. Oh God, oh God, kayo ang aming Diyos na buhay, na handang makinig sa amin, Panginoon. Huwag niyo pong pahabain pa ang pinahintulot niyong ito kay Satanas. Subalit tulad ng sinasabi, kung wala kayong makikitang isang righteous, pagpapatuloy nyo ang layo ninyo na baguhin kami sa aming mga ginagawa, Lord. I-touch nyo po ang puso ng bawat isa. Nabigyan kayo ng pagkakataong makilalang panglubos. Nang sa ganoon, ang virus na ito ay hindi mo na uling ipabigay sa amin, Panginoon. Mangyaring palayain mo ang mga ito mula sa pagkaalipin na nilikha ng pagkabalisan ng loob. Itong mga tao, itong sindak na sindak, takot na takot. Palayain mo po sila ito. Paalalahanan mo sila na ikaw ay nasa trono pa rin. Ikaw pa rin ang by control sa lahat na ito. Umuulan lamang ng katahimikan na nagbubula lamang sa prinsipe ng kapayapaan na iyo'y Jesus, the sweetest name of all. Amen. Amen, Panginoon. Tulungan mo po ang mga nababalisa na mabigyan ng pagtitiwala sa iyo sa oras na ito upang sa darating na panahon ay maaari kaming magpahinga na matiyak na ikaw ay matapat na makakasama namin hanggang sa katapusan at magpawalang hanggan, Lord. We rest at the throne of Almighty God. Sa peers and cast them upon you. Your burden is light, and your yoke is easy. We know you cover us with your wings. In Jesus' name, amen. You want one closing prayer, Pastora? Short closing, Pastor, to say hello to all. Gusto ko pong ang ating Pastora bigyan ng mahiksing short na panalangin bago natin patugtugin ang To God is my glory. Na tayo po ay magtiwala sa Diyos. Yan po lang ang sasabihin niya sa atin. Alam ko pong namimiss niyo si Pastora. Kaya ito po siya uli. Oh, hallelujah, oh Lord, hallelujah. Salamat po. Salamat pong muli. At talagang continue kaming dudulog sa inyo, Panginoon. Continue kaming magsusumamo sa inyo at continue kaming kakatok sa iyong pintuan, oh Lord. Alam ko po sa oras na ito, Panginoon, ubod ng daming mga tao na natatakot. Natatakot sapagkat hindi nila alam kung paano sila makakasurvive. Hindi nila alam na may Kristo na siyang sasalong ng lahat ng hirap. May Kristo na siyang nagbibigay
ng ating mga pangangailangan. Sana po, Panginoon, sa oras na ito, mahalin mo ang mga taong ito na hindi ka pa niya kakilala. Hindi nila alam na mahal mo rin sila. Kaya Lord, katukin ang kanilang mga puso. Hipuin at palambutin ang mga puso na nagsabing no sa iyo. So Lord, sa gabing ito, continue po namin itinataas ang mga biktima ng virus na ito, itong pandemic virus na ito. At continue po namin hinihingi sa inyo ng protection ang lahat ng mga frontliners, ang lahat na nagsasakripisyo. Ang dami ng buhay ang nawala para lang po mailigtas ang mga kapatiran. So Lord, thank you po once again. At wala na po kaming itataas kundi ikaw. Itataas namin ang iyong pangalan. Ikaw lang po ang Diyos. Ikaw ang dakilang Diyos na aming malalapitan. Sapagkat ikaw ang nabigay sa amin ng kinabukasan. You gave us our salvation because we believe in you. We trust you. And hope is there within reach. Salamat po. Salamat po. And we ask all this in Jesus' mighty name. Amen. Thank you po. At dito na po nagtatapos at si Pastora magbibigay ng benediction. At bukas po ng gabi uli. Bukas po ng gabi. Pero madaling araw po sa amin. But we continue seeing each other. Salamat po sa inyo. Adios. Goodbye. Thank you po again. Again, Lord, I will repeat. We rest at the throne of Almighty God. Such fears and cast them upon you. Your burden is light. Your yoke is easy. We know you cover us With your precious blood. with your wings. In Jesus' name, Amen. Pakinggan po natin itong huling awitin natin ito. To God be the glory. How can I say thanks Ito po ay full version. for the things you've done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love to me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. Sabayan po natin ang awit dito. Glory to God. Lakasan niyo po ang awit. Umawit po tayo. Lakasan niyo pa. He has raised me to God be the glory.
To God be the glory. Napakagandang awitin. Napakagandang awitin. Diyan po tayo magtatapos sa awiting yan. Benediction. May isa pa po akong sasabihin. Ayon sa Biblia, prinotektahan ng Diyos ang mga Uhudyo sa anghel ng kamatayan sa panahon ng salot sa Egypt. Kung matatandaan niyo ang salot sa Egypt, may 10 salot. Pinoprotektahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na patayin ang isang tupa o kambing at kumuha ng dugo at ipinta sa paligid at sa harapan ng pinto. Nang sa ganon, ang angel of death ay hindi sila makikita at malalampasan. Sapagkat upang ipakita na sa loob ng tahanang yon, andon ang nananampalataya na may takot sa Diyos. Dapat ang angel of death ay may takot din sa Diyos. Gaya sasabi Santiago 4:8, lumapit ka sa Diyos at siya ay lalapit sa iyo. Napakaganda. Santiago 4:8, lumapit ka sa Diyos at siya ay lalapit sa iyo. Naniniwala ako kung nagbigay ang Diyos ng tanda ng protection sa panahon ni Moses, sapagkat sa makatuwid na pagtanto ko rin na binigyan din tayo ng Diyos ng isang sandata sa proteksyon. Ano yon? Sa pamamagitan ng Biblia, sapagkat tayo naniniwala ang Biblia ay salita ng Diyos. Hindi natin kailangang kumuha ng alay, pumatay ng tupa o kambing para tayo mabigyan ng proteksyon. Ang Biblia, isang buhay na salita ng Diyos. Ang Biblia ay Diyos. Tatandaan niyo po yon. Kaya, may suggestion ang panghuli kong salita sa inyo. Mula ngayong gabi, kumuha kayo ng isang silya o upuan o patungan at ilagay ninyo ang inyong Biblia, ang Bibliang siguro may alikabok pa, sa harap ng pintuan upang in God's will, ang salot na ito ay hindi makapunta sa atin tulad ng ginawa kay Moses nung panahon ng salot sa Egypt. Maniwala kayo hindi, pero sa aking pananampalataya na ang Biblia ay buhay. Ang Biblia ang armor of God na binigay sa atin. Kaya gawin natin ito mga kapatid. Maari magsasabi sila, ba't gano'n si Pastor Bar? Yun po ang pinarating sa akin sa aking wisdom na binigay ng Panginoon kagabi. Kaya kapatid, ito po ang aking hiling sa inyo. Tayo po ay hahayo na. Bibigyan ko po ng benediksyon. Dalhin ninyo ang pagpapala ng Diyos Ama ay dumaloy sa inyo. Ang Diyos Anak ang Panginoon ng kapayapaan. Siya mismo ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa lahat ng oras at sa lahat na paraan. Ang paggabay ng banal na Espiritu ay kikilos sa atin, sa inyo, kasama ang Panginoon sa inyong lahat. Humayo kayo at ipagpatuloy na ihayag ang magandang balita. Patuloy na kayong ang bawat tahanan ay simbahan. Ang bawat pamilya ay may kapilya. At ito po ang ating ginagawa ngayon. Sama-sama po tayo ngayon. Sama-sama tayong nagdiriwang at nananampalataya sa Panginoon. To God be all the glory. Humayo kayo. Thank you and God bless you. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige po. Salamat po. Ay. Ang dami namang